Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Miyerkules, Mayo 1, taong 2024. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanata 13, mga talatang 54 hanggang 58. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon ay hahanguin natin sa simbahay taong 2024. Saan kumuha ng karunungan ang mga taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Maaring malaking katanungan ito sa kanyang mga kababayan sapagkat si Jesus ay kasama nilang lumaki sa isang lugar, sa isang bayan. At maaaring nung kabataan, nung bata pa si Jesus, ay kalaro pa nila si Jesus. Kaya ang malaking pagtataka nila nang magsimula ng ministeryo ang ating Panginoon sa mga imbitasyon sa kanyang mga sinagoga o sa kanilang mga sinagoga, kapag siya'y bumabasa at nagpapaliwanag, ay naibibigay niya ang mga kapahayagan at meron pa siyang insight at may mga pagkakataong sinasabi pa niyang natupad ngayon ang sinasaad ng kasulatan. At hindi lang yon, gumagawa si Jesus ng mga kababalaghan sa gitna nila. Kaya't ang malaking pagtataka nila, saan kumuha ng karunungan at kapangyarihan ng taong ito? Kilala natin siya at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang. Tiyak na maraming mga turo ang ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga kababayan na nagsasaad ng kanyang kagalingan. Ngunit nagbabadya ang tanong nila nang hindi nila pagpaniwala. Nagpapahiwatig rin ito ng mababang pagtingin nila sa kanilang mga sarili, para bang walang mabuting tao na taga Nazaret, sapagkat sila'y nasa isang lugar na pinag-uusapan pa ngang walang mabuting manggagaling sa kanila, sapagkat may mga pagkakataon at panahon na may naging alagad si Jesus nang tanungin kung sino ba ang Jesus na ito, siya'y taga Nazaret. At ang tanong agad ay, may mabuti bang magmumula sa Nazaret? Kaya nga kahit ang kanyang mga kababayan, parang wala silang bilib sa kanilang sarili, na walang lulutang na magaling at mahusay sa kanilang lugar. Parang sa atin din, sa atin pong mga samahan, sa ating grupo, sa ating kamag-anakan, sa ating bayan, parang wala tayong tiwala na may lulutang na mahusay, magaling, superhero sa ating lugar. O, diba? Parang ganito yung mga kababayan ng ating Panginoon. Nagpapahiwatig rin ito ng mababang pagtingin nila sa kanilang mga sarili, para bang walang mabuting tao sa Nazaret. Sa katunayan, sinabi nga ni Natanael kay Felipe, may mabuti bang pwedeng manggaling sa Nazaret? Sabi na aklat ng Juan eh. Marahil natanim na sa kaisipan ng mga taga-Nazaret na hindi sila kasing galing gaya ng ibang kababayan nila na nasa labas ng Nazaret. Kaya ayaw nilang kilanlin ang ating Panginoong Hesus, sapagkat kung ikukumpara ang kanilang sarili, siguro nga ay mababa ang kanilang pagtingin, wala silang bilib sa kanilang sarili at maging sa kanilang mga kababayan. Kaya ganoon na lamang ang hindi nila pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Hindi ang kanilang mga mata ang hindi nakakakita, kundi ang kanilang mga puso na ayaw tanggapin ang mabuting balita. Bago pa ito sa kanila, ngunit hindi
maunawaan man lamang na baka nag-aral si Jesus sa ibang bayan dahil matagal na siyang nawala sa Nazaret. Mapayapa o kontento na sila sa kanilang sitwasyon. Tatandaan po natin ang Panginoong Jesus dahil sa sobrang pagkakilala sa Kanya ng Kanyang mga kababayan, hindi siya pinaniwalaan. Kaya nga, ang malabis na sobrang pagkakilala natin sa katauhan ng isang tao, minsan nabubulagan ang ating puso, hindi ang ating paningin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.